Ito yung number 1 chest opening sa lahat. Tinatawag na Sicilian. Matira knight, F3, D6, D4, control the center. Tapos, capture. Siyempre, pag nagdidepensa ka, kailangan mas maganda exchange ng pyesa. Tapos, para sa black, magkakaroon siya ng space. Ma-open yung space. Tapos, develop piece. Which threatens something na intensive. Hindi lang siya basta-basta ng develop, natake niya yung boat. Ito ang pinaka number 1 opening sa lahat. Yung opening na yan, meron pa yung transposition. Pwede yung maging dragon. Pwede yung maging Nidor or Scheveningen. Ito yung tinatawag na Nidor. Ito yung Scheveningen. Pwede pa siya maging tinatawag na 4 knights. Iba-iba yung approach. Iba-iba yung approach ng black. Pero ang white, may universal setup ng pieces dyan. May universal setup. Ano yung universal setup? Yung bishop E3, F3, G4. Yan ang tinatawag na English setup. Dito. Ito, napaka-applicable nito sa halos lahat ng variation ng Sicilian. Sa halos lahat. Pero siyempre, kahit tumira sa dyan, ganun din. I-move yung knight. Ganun yung setup. Ito, tapos castle to inside. Ang bishop, depende siya sa E2 or sa C4. Ito, ang tinatawag na English setup, English attack. Kahit sa Nidor, ganito E5, kahit sa Scheveningen, kahit sa Dragon, kahit sa 4 knights. Halos applicable yung ganitong setup. Basta pag Sicilian, tingnan nyo lang, i-familiarize nyo lang yung sarili nyo dito sa setup na yan. Ganyan ang tinatawag na English setup, English attack. Sige, balik natin sa umpisa. Nasaan side ba tayo dito? Nasa white side tayo. Nakapokus tayo sa white side, pero syempre, titingnan din natin yung black side. Pag E4, C5, Knight F3, develop, D6, D4, capture, Knight F6, napaka-logical, tinatake niya yung F3, Knight C3, tapos A6 na number 1 choice. Yan, pwede pa rin niya maging 4 knights, pwede maging Nidor, Scheveningen, pwede maging Dragon. Ang tawag dito, Dranor. Parang Nidor, Nidragon combination. Tapos, sa chess may mga tinatawag tayong surprising move. Ang normal move ay bishop E3, tulad nga sinabi ni coach. Pero may mga tinatawag tayong surprising. Ang surprising ay yung A3. Surprising move. Pwede naman bishop. Katulad na sabi ko, ganun setup. Ang bishop E3. Ang bishop E3, yan talaga ang pinaka main line. Pero pwede naman natin din yan. 65. Bishop E3. Pag bishop E3, anong number 1 choice ng black? Ito, ang tinatawag na Nidor, ang number 1 choice. Ang tinuro kong opening sa iba, ang Dragon. Ang Dragon, maganda rin siya, madali lang siya i-memorize. Tapos yung E6, yan yung Kasparov. Kaya yung Kasparov, yan ang choice ni Kasparov. Tumakot tayo sa Nidor, yung napaka-famous. Knight B3. Tapos Bishop E6. Ganyan yung setup. Kahit Bishop E7, halos ganun din naman yung mangyari. Queen D2. Actually, kahit yung transposition ng move, may difference yan. Pero napaka-minimal lang. Queen D2. F3.
Bishop E7, Queen D2. Tulad na sinabi ko, itong setup, napaka-famous yan sa white, regardless of variation sa Sicilian. Castling. Anong approach ang gagamitin natin pag ganito yung position? Positional approach, defensive approach, or attacking approach? Para sa white. Positional ba? Pag yung king nasa opposite side ng board, attacking. Siyempre yan, ang opening na yan ay attacking approach. Pauna kayo attacking. Dahil kung same side, kunyari dito yung king mo, pwede ka mag-positional. Hindi mo kasi pwedeng basta-basagin yung king mo rito para atakin yung king niya. Ngayon pag umatake ba tayo, ano ba yung unang pang-front sa attack? Pawn ba or knight bishop? Ano ba yung magandang pang-front sa attack? Pawn. Siyempre, kung nandito yung king mo, gusto matakin yung king niya, pawn yung pang-front mo, ano mangyari sa king mo? Sabog. Pangit, expose yung king mo. O katulad sa gera, ano ba pag sa gera? Ano ba yung nasa unahan? Di ba mga sundalo, hindi mga officer, di ba? Hindi mga official. Ito, tawag dito, mga official yan. Yung hari, yung reyna, official, yung administrator, yung namamahali ng palasyo. Yan, mga yan, official yan ng bansa. Katulad sa war, yung chess, mga pawn din ang iuuna mo. Ngayon kung iuuna mo yung pawn dito, kasi ka, expose yung king mo. Ngayon, pag opposite side, siyempre gusto mo pawn muna yung pang-atake. Kaya nga madalas nagpo-push ng pawn, ganyan para atake. Pag opposite side, ano yung labanan? Atake. Ano kailangan natin pag umatake tayo? Magaling tayo sa tactics. Pag positional, kahit hindi tayo magaling sa tactics, okay lang. Basta parang tayo basta ng strategy. Ba't natin masahin yung setup ng position, walang problema. Pero kung umatake ka, dapat magaling ka sa mga combination, malalalim. Actually, iba, hindi naman malalim. Talagang dapat, dapat maano mo lang na maayos. Hindi naman sobrang lalim isa kasi iba na overlook lang. Actually, pag nireplay na, ang dali lang pala, pero habang sinusunod, ang hirap. Di ba may ganon? Yung puzzle, yung sinusunod natin, hirapan tayo. Pero pag nakita natin yung sagot, ang dali lang pala. Di ba? May ganon. Kaya, yun lang ang ngayon natin sa tactics. Dapat antay naka-alert. Pag dito, casting, knight BD7. Bakit coach knight C6? Actually, okay naman yan. Wala naman, malalim na diferensya yung dalawa. Ang purpose siya, posible siya dito, posible dito. Dito naman, posible siya knight A5, B4. May kanya-kanya naman silang idea. Hindi naman siya totally malayo yung kaibigan niya. Tulad sa sabi kong attacking pa, G4. Dito, sabi G4, B5, H4. Tulad ng sinabi ko, pag-atakihan, una dapat yung mga pawn. Ngayon, syempre, dapat hindi expose yung king mo. Kaya dito, ino-open niya yan para ma-expose yung king. Ikaw din, ganun din ang gagawin mo. Ang tanong, paunahan. Ang sagot, paano sila mananalo? Yung magaling mag-tactics. Actually, position na yan, tinatawag na complicated. Ang complicated, mahirap. Ang pagtira ng H4, knight B6, tatanong sa C4. Dito, pag Queen, pag Knight B6, sige nga, ano yung option nyo?
Sa white. Ano yung plan na gagawin nyo? Pag ilan na yung B6? May mga approach tayo dyan. Tingnan natin kung makuha yung tinatawag ng dalawang main line. Nasa white side tayo. Dito, meron tayong Queen M2. Anong purpose ng Queen M2? Making the knife. Tama. Increased pressure sa knife. Meron pang isa, yung immediate. Kaso mapipix yung pawn. Siyempre dito siya pupunta. Dahil pag doon, lalong lalakas yung atake mo, mababasag mo yung ano niya, king side. Pag attacking battle, natural lang ba na mag-sacrifice ka ng mga pawn o hindi? No. O natural. Yan, pagka ganyan nangyari, natural yan. Normal sa attacking battle na mag-sacrifice ng pawn. Ang pawn, maliit na bagay lang yan sa atakihan. Yung knight, bishop, malaki yan. Pero yung pawn, unang-una, double pawn yan. Pangalawa, ang lakas ng atake mo, may check. Tulad na sinabi ko, dapat magaling ka sa tactics. Ang sacrifice ng pawn, napaka-normal yan sa attacking battle. Kaya syempre, pag push, ang tamang tira ay knight h5. Bakit? Ipiprevent mo na mag-extend pa siya at ma-open yung king side. Okay. Isang pawn lang yan. Kaya magkakaroon ka ng mga access. Sabi nga, sa principle, kailangan mag-open access para sa attacking mo. May nakalagay pa doon, it is worth to give up a pawn to get your rook on the 7th rank or open access, open attack. Kaya, mas maganda pag black knight h5. Sleepin natin. May dalawang approach. G5, knight h5, tapos queen f2. Kapag queen f2, natake niya, syempre kung ikaw, kailangan mo i-save yung knight. Pwede mo naman depensahan, pero mas aggressive yung talo ng knight. Capture. Capture. Pangilang ko yung knight b6, knight c5, bumalik. Normal lang ba yan or bad move? Normal. Nakapin yung pawn sa queen. Ito, normal lang siya dahil pag kinain ka ng queen. Ayun. Pwede mo lang kainin yung bishop doon. Knight c5 normal. Pag tira dyan, ano ang idea bakit ito double pawn okay naman? Bakit pinili ng white dyan? Tingin ano kayong idea? Ano kayong weakness ng black dyan? Tingnan nga natin sa positional approach kung makuha nyo. Ano kayong weakness ng black? Ano yung weakness ng black? May tatawag tayong weaknesses. Ano yung mga weaknesses? Yung double pawn, weakness yan. Tawag dyan, pawn structure weakness. Ano pa? May tatawag tayong square weakness. Yung square, hindi niya makontrol. Pag ikaw meron kang nakaposisyon, naka-outpost na piyesa sa isang magandang square, posibleng mahirapan yung kalaban mo. Ano pa? Pag ikaw nakakontrol mo yung
mga open file. Kunyari pag rook battle. Pag ang rook mo ay nasa magandang file, siyempre mas advantage siya. Samantala sa kanya, nagdidepensa lang. Yun yung mga tinatawag na weaknesses. Dito, ang idea niya, knight b6. Ano ba meron sa knight b6? Tatalon sa d5. Ano ba nangyari sa d5? Yan ang tinatawag na outpost. Ang lakas ng knight. Ang lakas ng knight, ito weakness to. Backward po ng tawag dyan. Pag kinain mo, mahirapan pa siya. Pag kinain niya, magbabattery ka muna, tapos removing the defender. Yun yung idea, knight a4. Kapag knight a4, rook a b8. Makatira ka pa rin dahil dalawa ang yung defender. Hindi niya pwedeng kainin niya. May bishop ka sa kamay. Kapag tira yung b8, dito ang sabi, yan, equal. Pero minsan, or madalas, may sinasabi tayo mas madaling magdaro sa ganong side, sa white side or sa black side. Pero dito pag knight d5 ang lakas. Tingin ko mas magandang laro niya sa white. Pero, yan, drawish yan. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin na lamang lagi yung white. Kung lamang lagi yung white, hanggang dulo, panalo lagi yung white. Wala nang magaling. Pag lamang lagi yung black, panalo, wala na. Parang wala nang yung chess. Wala nang challenge. Kaya normally yung opening, madalas yan mga drawish position. Tapos kung sino yung mas magaling mag-strategy, magaling mag-tactics, siya yung mananalo. Ang position na yan ay drawish. Ngayon, kung mamagaling ka sa tactics, makakapag-apply ka ng removing the defender, i-apply mo yung controlling the open file, tapos double attack, ganon. Ang position na yan ay drawish, pero mas, para sa akin, mas maganda tingnan niya sa white. Laso. Dahil niya, kapag kain niya, tayo na tumira ng c3, depensahan mo. Yung knight niya, bakit? Tapos meron pang isa. Ano pa? Ang pag G5, may mga ibang pa. Knight H5. Pag tira dyan, may Knight A5. Tingin nyo, anong purpose ng Knight A5? Tingnan ikaw white to move. Kunyari, tumira siya na ito. 96. Pag tumira siya na ito, blunder. 96. Ano bang meron sa Knight C6? Pag unang queen, papain yung knight o yung bishop. Tama. Ayan, ang queen mo i overloaded. Pag tumira siya na ito, ignore may knight. Ngayon, kahit saan tumira yung queen, depensa nyo yung dalawa. Pero meron na mga ganito mag-isip. Depensado naman yung dalawa. Kaya okay lang. Pero hindi nila alam, pagkain, yung knight, hindi naman, wala nang depensa. Hindi na masig. Pero meron yung ganyan, maraming ganyan mga beginner na sabi, depensado naman yung dalawa. Kainin niya, may queen ako. Kainin niya, may queen ako. Pero hindi, pero na-overlook nila na Equal. Dalawang piyasa. meron may bishop. May bishop dyan. Na-overlook nila na mawawalan pala depensa yung isa pagkain ng knight. Kaya sa chess,
Dapat alert ka. Ang daming ganyan. Sabi natin, pensado naman ng queen, hindi niya makakain parehas. Tapos, na-realize nila, nalugi na lang pala sila ng pyesa dahil overloaded yung queen. Removing the defender. At syempre, hindi niya pwedeng i-ignore yan. Kaya tulad nga ng sinabi sa principle, ano yung sabi doon? Tama. Huwag mo ignore yung move ng kalaban. Gusto ko. Ito lang agad tira ko. Ito yun. Kahit ang tira ng kalaban. Hindi. Kailangan ko pa rin i-double check. Ito ay decisive. Ngayon, ang gagawin ng black, syempre, depensa. Out of C8. Para walang knight C6. Tama ba yung pagsira rito? Coach, double attack. Tanong tama ba o hindi? Pag knight C6. Knight B7. Coach, double attack ko kaya yung phone. Tama ba yan? Tatlo yung nakalo sa akin. Dito. Kain. Kahit saan siya, pag tumira siya dyan, kain. Pag kinain niya, kain. 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 Lama ko ng 10, coach. Sino kayong tamang analysis? White or black? Siyempre, kakainin. Ngayon, pagkain. Kain. Kain. Lama ko ng 10, no? Lama ko ng 10, nakain ko, 20. Samantala sa black, 10 lang. Sino kayong tamang analysis? Sino kayong mali? Tapos pwede pa yung knight. Pag bumalis pa, makain ko pa yung pawn. O pag tira niya rito, kain ko muna itong knight para hindi makain yung bishop. Pagkain niya ng bishop, kakainin ko pa yun. May pawn pa. Pero dito pa lang, naman na ng 10. Sino kayong tamang analysis? Yung white ba o yung black? Pag tingnan nyo dyan, lamang yung white dahil nakakuha siya ng 2 pawn. Pero ang tanong, yung ba talaga yung forcing mo? Or meron pang mga option yung white sa yung black? Okay, babalik-balik natin. Siyempre, yung knight B7, pag minove mo, hindi mo na pwedeng ibalik. Pag ibalik mo, malulugi ka na tempo. Pero ang tanong, sino ba yung tamang analysis? Kaya dyan nagkakatalo yung magaling sa tactics. Magaling sa mga calculation. Ang chess, sabi nga 99% tactics, sabi. Bakit ka pa tumira ng E5? Para saan ba? Yun yung tanong. Kung knight ba pumunta sa B7 na? Ayan yung tanong. Kung knight B7 ay logical o hindi. Ano ba yung mga tactics na natandaan nyo? Double attack. Removing the defender. Pin. Double attack. Removing the defender. Pin. Una-una, pag nag-move ka ng knight, hindi mo na pwedeng balik. Ngayon, ang tira ng black, force ba yung tira ng black? Siyempre, force kailangan niya i-save. Pwede naman siya mag-counterplay sa queen. Kaso pag tumira siya rito, kakainin ka lang yung bishop. Blunder. Mali. Siyempre, dito. Yes, Dad. Ngayon, pasado ko bang kain? May pin. Ang tanong yan ba yung tamang group o yung isa? Agree kayo? Ito group yung tira o yung isang group? Sila ano? Denise? Agree ka ba?
depende kung yung isa kaya, mas okay ba? Parehas lang. Siyempre, ano yung mga forcing move? Check, saka capture, attacking. O, ignore na natin yung attacking. Mag-focus lang tayo sa check, saka sa capture. Forcing mode, madali lang mag-analyze, basta yun yung priority yung mag-analyze. Yung capture, saka check. Sa chess, pag tinira yun, hindi niya kailangan, ano, hindi niya naman ibabalik. Pag binalik niya, pwede naman ibalik ulit. Kaso, sayang yung time, sayang yung move. Take your time. Basta tangkin ko, yung capture sa check ko, yun yun. Saka attacking. O, yun yung lagi yung